No, it can't be. Protesta ni Laurel sa nagpapanik na tinig. Hindi maaaring 5 araw bago maayos ang jeep. Sa Martes darating ang kuya at hipag niya. Ang hood. Wala bang spare sa talyer nyo? Binibili iyan, sweetheart. At malamang na sa Maynila pa makakabili niyan kung hindi man sa Cavite. Kung gusto mo itapalan na lang, idinagdag nito ang huling sinabi sa nang iinis na tono. She groaned helplessly. Natutup niya ang noo sabay hilamos sa tubig ulan na pumapatak sa mukha niya. Hindi niya gusto ang naririnig niya at talong hindi niya gusto ang nararamdamang kaba na malamang naabutan ng kapatid na sira ang jeep nito. Hindi mo ako naiintindihan, Ronan. I'm in serious trouble here. I need this fixing. At least on Monday afternoon, paliwanag niya. Pilit na pinapaalala sa sarili na panatilihing kalmante ang tinig at hindi siya dapat magpanik. Nakita niyang humugot ng mahabang paghinga si Ronan. Impatience all over his face. Then he crossed his arms over his chest. Ako ang hindi mo naiintindihan, sweetheart. Hindi lang ikaw ang may sasakyang gustong maayos sa lalong madaling panahon. At kung marinig mo ang sinabi ko, bukas ay linggo. Meaning, day off ang mga tao. Day off. Pinakadiin-diin nito ang sinabi. At dahil hindi ka naman nagtatrabaho, you're probably not familiar with the concept. Nagtatrabaho ako para sa kaalaman mo, she said, almost snapping at him in panic. Ako ang gumagawa sa bahay namin, ako ang naglalaban ng mga damit namin at... Tough! Putol ni Ronan salita niya. Wala naman akong sinabi. She sighed heavily. Magkano ba ang gusto mong ibayad ko sa'yo para makahanap ka kaagad ng kapalit na hood at matrabaho mo ng madali itong sasakyan? I'm willing to pay overtime charge. Sa totoo lang ay wala naman siyang ipambabayad, lalong higit sa fiberglass hood na alam niyang mahal. Pain lang niya iyon, pero kung kahagat si Ronan, madali na rin siguro para sa kanya ang maghanap ng pera kaysa madatna ng kuya niya ang sasakyan ng ganito. Naiiritang tumingala sa kalangitan si Ronan, kapag kuway inalis ang kamay ang tubig ulan sa mukha at tumingin uli kay Laurel. You don't really get it, do you? Kahit ka ba magbayad ng overtime charge, walang mag-o-overtime para gawin iyan bukas ng linggo. At lalong hindi bukas ang lahat ng establishment na bilihan ng hood kapag linggo. Fine. Naniningkit ang mga mata sa inis na wika ni Laurel. In panic, she was getting unreasonable. Maghahanap na lang ako ng ibang pwedeng gumawa nito. Then good luck, tugon ni Ronan bago siya tinalikuran. Anyong babalik ito sa truck. Subalit agad na nahagip ni Laurel ang braso ni Ronan. At sa pagkakataong iyon ay wala na siyang pakailam kahit na dumikit pa ang buong katawan niya rito. Alam mo, napaka-insensitive mo. You don't even feel sorry for me, she practically shouted. Hinarap siya ni Ronan. Kasalanan ko bang masunurin kang kapatid? At kasalanan ko rin ba na hindi ka marunong mag-drive pero nanghas ka? I know how to drive, she said defensively. Umangat ang kilay ni Ronan. Nilinga ang signpost. Yeah, sure. At ang signpost na iyan ay gumitna sa daan, ganun ba? Brilliant, aren't you? Ani ni Laurel glaring at him. Number 1 kang tiyak sa mga subject mo, ano? Maliban sa music at history. Wika nito. Sinamahan ng nakakalokong ngisi. Kapag kuway pumihit patalikod. This is the biggest crisis of my life. She almost pleaded. You can just walk away without helping me. Pahabol ni Laurel. Lumingon si Ronan. Actually, I won't just walk away. I'm going to drive away. Marami pa akong trabaho, sweetheart, at nakakaabala ka. Have a nice day. Sumampa ito sa truck at pabagsak na isinara ang pinto niyon. Bakit nga ba ako nanghihingi ng tulong sa tulad mo? Alam mo kung sino kang mayabang, ungentleman at... Naubusan siya ng sasabihin dito sa inis. Nanggigigil na ikinuyom niya ang maliit na kamao. Nagliliyab ang tinging ipinukol niya kay Ronan. Subalit hindi sumagot si Ronan at in-start na ang ignition at ilang sandali pa'y tumakbo na palayo ang tow truck. Hindi makapaniwala si Laurel na itinrato siya ng ganoon lang ni Ronan. Basta na lang siyang iniwang gayong kailangan niya ng tulong nito. Nagpupuyas ang loob na sumandal siya sa gilid ng jeep. Hindi niya maalis sa sarili ang inis na nararamdaman para sa lalaking iyon.
How dare he strand her there? Didn't he have any sympathy? Enough of Ronan. I'll deal with him later, she reminded herself. Ang mahalaga ngayon ay mahanapan ng solusyon ang problemang kinakaharap. Kung hindi pa babalikin siya ng kuya niya sa Trinidad nang wala sa panahon. Humakbang siya patungo sa unahan ng jeep. Yumuko at sinubukang ikabit ang kabilang dulo ng plaka sa kinalalagyan nito. But it was hopeless. Natanggal iyon sa pagkakaskrew. Nanlulumong binitawan niya ang plaka at tinitigan ang bakal na humilig sa bumper at hood. Kung iaatras niya ang sasakyan ay malamang nadadami ang sira ng jeep dahil kakayod ang tubo ng bakal sa hood at bumper. Gusto niyang maiyak. Thanks to Ronan de la Serna, she'd be dead. Sa sandaling makita ng kuya niya ang jeep. Dapat ay ayos na hanggang Lunes ng hapon. Huh? And I'm going to be crowded hero next week? Ronan muttered to himself irritably. Akala siguro ng Laurel na yon ay makukuha niya ang lahat ng gusto niya sa salita lamang. Kapag kuway napalis ang inis sa mukha niya at agad na gumuhit ang kakaibang ngiti sa mga labi. Iniisip ang anyo ni Laurel nang iwan niya ito. Ang magandang mukhang hindi ilang beses niyang panakaw na sinusulyapan at kasabay niyon ay kinaiinisan dahil sa kilos prinsesa nito. Her chinky eyes were exotic and were the mirror of her soul. Kahit ito nakangiti sa simula ay alam niyang nagpipigil si Laurel ng galit. And it was obvious that she didn't want to get near him because she was covered with grease. A typical snob, Ronan almost sneered. At ang mga labing iyon with a perfect cupid bow. Ilang beses ba niya itong pinagpantasyahan? Ilang beses din niya itong itinatanong sa sarili kung ilang mga labi na ang nakahalik doon. Knowing her popularity, baka mas marami pa kaysa edad nito. Pero kanina, her lips were pouting with contempt for him. Oh well, hindi naman gusto ni Ronan na iwan sa ganoong kalagayan ang prinsesa. Katunayan inuusig siya ng konsensya sa ginawa niya. Pero hindi sa lahat ng oras ay masusunod si Laurel sa kung ano man ang gusto nito. Total marami naman itong kaibigan na pwedeng tumulong dito. Mga kaibigang tulad din ito, matatayog. Napailing si Ronan. How he hated her whole crowd. Hindi niya lubos maisip kung bakit si Laurel ang naibotong presidente ng student council sa high school. Samantalang sa tuwing mapapadaan naman siya sa mga kagrupo nito ay wala namang ibang pinag-uusapan but their type of lipsticks and makeups and type of boyfriends. At sa pagkakaalam niya ay kalahati na ng taon nang matransfer si Laurel last year. Meaning 1 taon itong nauna sa kanya sa eskwelahang iyon. Nadaan lang siguro si Laurel sa ganda at popularity ang pagkapanalo. At kasama na rin sigurong naka-impluwensya ang killer smiles nito. Ang mga matang muntik ng mapangyaring sundin niya ang hinihinging tulong kanina. Muli ay napailing siya. Itinuon ang paningin sa daan. Bakit ba niya iniisip ang babaeng iyon samantalang marami siyang dapat mas unahing isipin? 1 linggo na lang at kasal na ng kanyang tito Jerry. His mother Lacey's cousin. Actually, iyon ang ikalawang pag-aasawa ng tiyuhin niya, who must be in his mid-40s. He divorced his first wife, isang Phil-American a couple of years ago. At kailangan sa pagdalo niya sa kasal ng tiyuhin ay may girlfriend siyang ipakikilala. Iyon ang usapan nila ng anak nitong si Arthur, ang pinsan niya. Iyon ay upang malaman kung sino sa kanilang dalawang magpinsan ang sasama sa cruising trip ng Lola Fe nila, his uncle's Jerry's mother at tiyahin naman ng mami niya. Very ironic, dahil sa dinamirami ng babaeng nasasabit sa kanya lately, ay wala pa rin siyang nahahanap na girlfriend. At 1 buwang mahigit na lang at tuloy na ang cruise ng Lola Fe niya. Almost a month on board a luxury ship. At gusto ng lola niya na magsama ng isang apo, siya o ang pinsang si Arthur. Isa sa kanila ang napili dahil sila na lang ang dalawa ang available. At posible iyon dahil more than a month from now ay semestral break na. Subalit ang hindi alam ng grandmother niya na sino man sa kanila ni Arthur ay walang gustong sumama sa cruise ng matandang babae. Not that they didn't love their grandmother. Of course, they love her. At mabait naman ang Lola Fe nila. Game din kung minsan. Lamang ang grandmother nilang ito ang pinaka-boring na taong maaaring makasama ng sino man sa isang matagal na cruise.
Hindi na uubusan ng maraming kwento at kailangan ay pakinggan nila iyon. Ang Lola Fanny ay tinagurian nilang magpipinsan na walking and talking boredom. Wala itong alam ikwento kundi ang kapanahunan nito. The glory and grandeur of the old times. Lagi na lang itong may dalang videotapes ng mga lumang pelikula, Tagalog man o American movies. At pati ang musikang gusto nito ay antigo rin. Ganon din ang paraan nito ng pananamit at pananaw sa buhay. Criticizing the generations of today. At ang makasama lang ng 2 oras ang matanda ay torture na para kay Ronan. Kahit na gusto pa niya ang idea na mag-cruise ng 1 buwan sa Caribbean. He'd live without it. Huwag lang makasama ang minamahal na lola ng ganong katagal at sa barko pa. Subalit wala ni isiman sa kanila ni Arthur ang derechahang makatanggi sa matanda. Kahit paano'y hindi nila gustong saktan ang damdamin nito. At para mapagkasunduan nilang magpinsan kung sino sa kanila ang sasama sa matanda, they made a bet. Parehong walang current girlfriends ang dalawa. At kung sino sa kanila ang unang magka-girlfriend within this week ay siyang maiiwan. At kailangan ni Rona na magka-girlfriend ngayong linggong ito para maisama niya sa kasal ng Tito Jerry niya. Pero sino ang liligawan niya ngayon at sasagutin siya ora mismo? Well, there's Janet. Subalit agad na itinapon ang suhestyon ng sariling isip. Naikwento na niya kay Arthur si Janet. Alam ng pinsan na nag-break na sila nito a month ago. That he even celebrated with Arthur the day he broke their relationship. Napailing siya. Wala yata sa mga existing girls niya ang paniniwalaan ng pinsan niyang girlfriend niya dahil pinintasan niyang lahat ang mga iyon sa anuman paraan. Then a thought struck him like a bolt of lightning. Laurel Navoa, why not? Kailangan ni Laurel Navoa na maayos ang sasakyan ng kuya nito ora mismo. And he needed a girlfriend ora mismo. They were in both desperate situations. Pwede siyang makipag-trade sa prinsesa. Aayusin niya ang jeep. Magpapanggap naman si Laurel na girlfriend niya. Afterwards, they both be happy. Biglang nagpreno si Ronan. Kapag kuway nagmaniobra pabalik, umingit ang gulong ng tow truck sa biglang ikot niya. He just hoped she hadn't called another shop yet. Binilisan niya ang pagmamaneho para maabutan pa niya ang prinsesa. At dito po nagtatapos ang ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang sunod na kabanata. Maraming salamat po. God bless and stay safe.